Etong kalawakan ng sakahan na to, napakaluwang yan. Puro sahod, ulan yan. Kung nabibigyan lang sana ng pansin ng ating pamahalaan, na bigyan ng kalutasan tong problema ng mga magsasaka dito. Kasi nga, kung nakakapagbigay sila ng 22 million sa isang congressman, eto sana, masosolusyonan. Ang epekto ng walang patubig, ang liliit ng puno ng palay, 2, 4, 6 6 na uhay lang siya, tapos ang liliit ng bunga. Ito yung output ng solar water pump sa lugar na to, ganyan kalakas. So iyan mga paps, yung mga bagay na solusyon dito sa ating mga sakahan na walang irigasyon. Habang inaantay natin yung ating reaper mga paps, ay magkukwentuhan muna tayo. At kami mga magsasaka, ibabahagi ko lang kung ano yung nararanasan namin. Nakikita natin ang Kongreso at Senado, puro na lang investigasyon. Investigasyon dito, investigasyon doon, kahit anong issue sinasakyan, puro na grandstanding. Ano ba ibig sabihin nun? Puro sila pasikat. Dinadahilan lagi nila investigation, aid of legislation. So pagkatapos ng investigasyon, ano ba yung mga batas na inaipasa nyo? O nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan para sabihin nagtatrabaho kayo? Ito na yung ginagamit yung platform para sumikat in preparation for the forthcoming midterm elections, di ba? So sa dami-dami ng natutuklasan nila sa investigasyon ng mga katiwalian, di ba? Ang daming katiwalian, pagnanakaw, tawag nila mga corruption, pero walang batas kung paano masawata etong mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Kung yung ginagawa nyong investigation ay in aid of legislation, pagkakataon nyo naman na magbigay ng mabigat na parusa. Ano ibig sabihin? Ibalik ninyo ang death penalty. Kung talagang seryoso kayo, nagagawa ng batas para masolusyonan itong corruption na itong talamak na corruption na to, isama ninyo yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa mga grounds ng death penalty. Pag umabot na yan ng 1 milyon na ninakaw sa pera ng bayan, death penalty na ang katapat niyan para hindi yan pamarisan. Pero syempre, alam ko na ang mangyayari, hindi ninyo gagawin yan. Syempre, wala nang matirang congressman, wala nang matirang senador, wala nang matirang mga komisyoner, wala nang matirang mga sekretaris dyan, wala nang matira sa gabinete dyan. Kung ganyan ang mangyayari, kaya hindi ninyo nagagawa. Kaya yan sinasabi nyo in aid of legislation, hindi yan. Ang nangyayari dyan, investigation for grandstanding in aid of election. Yan ang nangyayari sa atin. Ginagasta nila yan, pera natin yan, in preparation for the forthcoming election. Ngayon, ang presyo ng palay sa amin, yung fresh, yung bagong ani, ay 22 pesos per kilo. So, para sa amin, maganda na yan presyo. Pero nung nakaraang taon, 17 to 18 pesos lang. Doon lang naglalaro, 17, 18. Yan yung nakaraang taon. Taliwas ngayon yan, yung sinasabi nung taga-NFA, na bumili sila ng palay 25 direct sa farmers. Ang totoo lang mga paps, bata pa lang ako, nagsasaka na ako. Pero wala pa akong nakitang mukha ng NFA. Sa sako ko lang yan nakikita, NFA. Walang NFA na pumupunta dito sa mga magsasaka para bumili. So nangyayari dyan, traders ang pumupunta sa amin dito para bilhin yung palay namin. Malamang naman yung NFA sa traders bumibili. Kaya yung sinasabi niya last year na 25 ang bili niya sa 1 kilo ng palay, ay hindi po, kasi sa amin, kung nakarating sila sa amin, 17 to 18 lang nung isang taon. Ngayon lang na season, nagmahal ang palay, 22 ang bili sa amin ngayon. Kasi yung bigas hindi nagmumura, nagbebenta na ng 50 to 60 per kilo. Ngayon, anihan na, ang bili ko pa rin ng bigas ay 130 per salop. Nasa 50 pa rin ang kilo. Anihan na to, panahon na ng anihan, panahon na sana mura ang bigas. Pero nakikita ko hindi pa rin nagmumura yung bigas.
Hindi ko alam kung anong problema. Siguro mind conditioning lang dito talaga. Kasi sa Pilipinas, mga paps, ay ang form ng government natin ay presidential form of government adopting the principles of democratic system. Ano ba yung democratic system of government? Meron kasi yan tatlong principles. Democratic system of government stands on the principle of a government by the people, a government for the people, and a government of the people. Yung tatlong principles na yan, ine-enjoy natin bilang mga mamamayan sa isang demokratikong lipunan. Pero hindi yung essence ng tatlong principles na yan ang nangyayari sa Pilipinas. Datapwat ang nangyayari sa atin ngayon ay ine-exercise natin yung democratic system of government, a government of the people, a government for the people, and a government by the people. Iyan yung tatlong principles na nangyayari sa ating lipunan. Kaya kung makikita natin, wala tayong magandang sistema, mabagal yung pag-unlad natin dahil sa tatlong principles na ito na umiiral sa atin dito sa Pilipinas. I-share ko sa inyo itong video na to. Salamat kay Viral Pinas at hiniram ko sa kanya ito. Mga paps, kung gusto niyo updated sa mga viral issues dito kay Viral Pinas lang kayo manood at mag-subscribe din kayo sa kanya, mga paps. Ipapakita ko sa inyo yung video, ano yung ginagawa ng NFA sa aming mga magsasaka. Ipakita ko sa inyo dito kung ano yung sistema ng panloloko. Sabihin ko na lang panloloko. O kaya ano yung sistema ng pagnenegosyo ng NFA. Correct me if I'm wrong. So, Mr. Chair, yun ang excuse mo, kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is, kasi malapit na mabulok, kaya binenta ninyo ng 25 pesos. So that's the excuse that you can give us, Mr. Chair. Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable Mr. price. Chair, didn't set you know by the na lugi council. ang gobyerno, binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well-milled 25 pa rin? And then sasabihin ninyong subsidy ito, alam mo palang subsidize. Bakit sa private corporation? Bakit hindi sa gobyerno? Bakit hindi mo na lang sus Mario Josep na January ay nung November, December, ikot ng ikot ang House leadership, naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yun, umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang, ibinigay? Sinabihan ng gobyerno, meron kaming bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Itong mga lumang bigas na to, No, Mr. Chair, do not give me that excuse, lumang bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas, nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malalaking kumpanya nila, G4 at kung sino-sino doon, at wala kami makitang NFA dahil nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas. Mr. Chair, why? Answer me. November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Meron ka palang bigas eh. Kahit pa paano naibsan sana yung kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus para magikin ito, akala makakalimutan. Hindi ko maintindihan ang paliwanag mo, Administrator. Sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha, pasensya ka na. No? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stock para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa'yo na paano nyo ini-stock yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stocking ka lang eh.
Sa mga tweet, diniisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na paano ba yung warehouse mo ba walang facility na bakit sa Japan pinagtanong ko kahit na 10 years hindi pwedeng mabulok yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag-i-stock, kung ang pangangailangan ay talaga para i-address natin yung nawalan ng pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang? Meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala ba kayong ganon? Your Honor, nung Hindi, wala pa kayong ganon. Meron o wala? wala sa ngayon, Your Honor, Kaya we nga only hindi have namin warehouses. maintindihan paano ka nag-i-stock. 6.9 million bags. Hindi mo maisa-isay sa amin kung paano mo ito na ibubukod sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala nabubulok. Bumili ka ng palay, sino ay nagmi-mill? Kayo din? NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas, Your Honor. Magkano ba yung pag bumili ka ng 1 kilong palay, magkano ba ang recovery rate? 63% ang target namin, Your Honor. Mali yun, dapat 65%. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami, let's say million metric tons, maring may mabulok talaga dyan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, kung ano-ano pa. Mr. Chair, hindi ako maniniwalang merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Kasi kayong merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ang kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit mahirap pong baligtarin yung ganunong pananaw kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat. 22. They sold rice of 66 billion. Theoretically, they should be having 151 billion in cash. Because those two are additives. One is a subsidy, the other one is a sale. So this is not just another 75,000 bags scandal. Kailangan i-account nyo yung NG subsidy at i-account nyo rin yung proceeds from sales. We gave NFA 85 billion from 2018 to 2022. They sold rice of 66 billion. Theoretically, they should be having 151 billion in cash. Because those two are additives. One is a subsidy, the other one is a sale. So this is not just another 75,000 bags scandal. Kasi parang you're trying to limit the issue to that particular 75,000 when in fact, refreshing what you have bought at plus the NG subsidy. So basically, you're not talking here about a 75,000 bags issue. You're talking about a 6-year issue that's amounting to 160 billion that should be accounted for. Kasi binigyan namin kayo ng 86, saan nyo dinala? Sabi nyo, binili nyo. Pero pagkabili nyo, binenta nyo. So saan napunta? Kailangan natin, we should go deeper here. At so, hindi puro mga taga-NFA pakulong. Pati yung private sector. Napaka-obvious naman dito, Diyos Maria Joseph. Kalukuhan na to eh.
156 billion. 86 billion binigay ng NG, pera. Nagbenta kayo ng bigas, pera din, 66. Saan napunta? Bigyan lang sana ng pansin ng ating pamahalaan na bigyan ng kalutasan tong problema ng mga magsasaka dito. Kasi ito, sahod ulan, lalo pag may El Nino. Puro patsamba na lang ang nangyayari sa amin. Kasi nga, kung nakakapagbigay sila ng 22 million sa isang congressman, ito sana masosolusyonan. Kasi umuuso na ngayon yung solar water pump. Isang solar water pump, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki niya, kaya niyang supplyan ng 20 hectares na sakahan. Ang budget siguro niya baka wala pang 1 milyon. So yung mga ganyang bagay hindi nila nakikita. Pero nung panahon ni Duterte, nakapagpatayo siya ng 2 solar pump dito sa barangay namin. Yung ibang matataas na bahagi na nasakahan, yun yung nakikinabang. So nakakapagtanim na sila ng 2 beses sa isang taon. Pops, yung sinasabi ko na solar water pump, kayang mag-supply ng tubig yung 20 hectares. So ito yung output ng solar water pump sa lugar na to. Ganyan kalakas. So iyan mga paps, yung mga bagay na solusyon dito sa ating mga sakahan na walang irigasyon. Yun nga lang, mabagal lang talaga yung kilos. Di ba? Sabihin ko lang yung kilos ng ating pamahalaan. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng sufficient na pagkain kasi nga karamihan ay sahod ulan na sakahan. Kung magagawa lang sana ng mas mabilisan yan, at least nagkakaroon kami dito sa lugar na to ng 2 cropping. Malaking tulong yan para masustain natin yung pangangailangan ng bansa. Kung di man, at least hindi tayo gaanong mag-i-import ng maraming bigas para lang may makain ang bansang Pilipinas. So, mga paps, ang ginagawa namin dito, may kanya-kanya kaming patubig. Ito. So lahat yan, yung mga magsasaka na yan, yung mga bahay-bahay na maliliit na yan, ang dami, di ba? Puro patubig yan, puro deep well yan. So talagang mahal ang magsaka dito sa lugar na to kasi nga walang patubig. Eto, drainage to, galing ilog. Pagka ganyan na yung klase ng tubig, hindi ka na pwedeng kumuha dyan kasi nga may alat na yan. Malapit kasi yun sa ilog, may alat na to, hindi na mapapakinabangan. Masisira na yung ating palayan pagka nalalagyan natin ng tubig na may alat.